I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Magandang umaga po sa inyo lahat. July 2, 2024. Ngayong araw, napakaganda dahil naging ko si Raja Muhammad Qamar Ahmad Hassan Abdurrajab, Sharif al-Sultan Qamar bin Abdul Ghaffar, Jamalul Kiram III, the grandson of Tunku Abdul Rahman Putra al-Hajj, the first king and last king of Southeast Asia, and the first prime minister of Semenanjung Malayo, which is called Kuala Lumpur, and that's grandson, the great-great-great-grandson of the 7th Sultan from predecessor of law, Saiful Rizal, from Borneo, from Brunei, and that is called Arhuse Rizal in the Philippine Islands. The battle of the brother against brother. How to stop yung tinatawag natin ang sumpa ng pagpatay ni Cain sa isang anak ni Adam. Yan, si Cain. Dito makikita natin. Kaya nga, ang diktasyon ng 7 Makdum kung paano lagpasan ang espiritu na gustong pumatay sa totoong tagapagmana. Sa totoong pinili ng Diyos Ama. At iyan mismo ang ating kapatid, kaalyado, kasama at ang pawaris ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, England, Saudi Arabia at ng Philippine Islands. The grandson, iyan ang kategorya ng ating mahal na hari, ang nag-birthday noong June 14, 2024, na siyang hinirang natin para makontrol natin ang police power na pinahiram sa Amerika in 1776 at nasigundahan ng Carpenter Agreement noong 1915, noong March 22, 1915 na nag-end noong March 22, 2015. Kaya tayo naging parallel government kasi natapos yung Mapilindo in September 16, 2013. Kaya nga, Kuya Raja, as I call him, napakaganda ang aking pagplatada dito sa naging resulta ng ating misyon. In the year 2000, alam natin na may divine dictation from the 7 Makdum kasi ang mga lolo yan talagang dahil buhay ang pinakalolo na naging living witness si Sharif Usman, Dato Ismail Ali, Sultan Turun Lawan Dumaga, Ismail Muhammad Ikram. Yan ang lolo na pumunta sa Sharif Kabungsuan, Cotabato City na nagbantay ng Ligwasan Mars, ang muhon, ang axis ng power na binantayan ng kanyang pinsan na Raja Sulaiman, si Ama Pandala Pasandalan, ang tatay ni Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, ang lolo ni Dato Ahmad Pandala Pasandalan. Mahal na hari, in 2000, di ba, alam mo na ikaw ay pinili. Before that, ang muhon sana ng iyong paglabas, yung year Y2K. Yun na yung ano natin. Can you expound? Pwede mo bang sabihin kung anong kahalagahan ng year 2000? The year 2002, it was signed by John Paul II as the Y2K, Year of the King. That is my year, because the 300 Treaty of Spain was signed also in Vatican by John Paul I with the Sultan of Sulu, my great-grandfather.
So, when they opened the capsule, the 2002 is the ended of the 300 years. So the Sultan of Brunei, which is also my uncle, Malari Saifuddin III, extended the 2002 to 2006 as the years necessary, officially shared by the government of Brunei, the managing director and cooperating partner. That is why the Y2K is the year to come as the king of Southeast Asia, as the Sultan of Sulu in North Borneo, and the commanding-in-chief of the NATO. So therefore, mahal na hari, nandoon na yung partisipasyon ng Vatican with all the sultans. Ito ang ginagawa nila na sila yung nagkokontrol ng maniobra para hindi lumabas ang totoong tagapagmana. Tama, kasi it was signed by Pope John Paul and Sultan Omar Ali Saifuddin. So therefore, from that time, meron ng involvement ang Vatican. Actually, that is all political drama. That is prediction by the Dr. Jose Rizal. Because Dr. Jose Rizal wrote a book, which is No Limitangere and El Filibusterismo. That's why this book, all the scenario is conspiracy that begin with this book. That is the secret. How the Dr. Jose Rizal wrote this book in English. Touch me not, forget me not, forget me never, forget me sometimes, but not forever. That's why the King Philip of Spain ordered Ferdinand Magellan to arrest Jose Rizal alive. That's why he was arrested in Hong Kong together with Josephine Bracken. That's why the Navy Pole of the Lupasuk Empire is a new kingdom, that is Lost Kingdom of the East. Was renamed by Ferdinand Magellan by giving his girlfriend, Josephine Bracken, to King Philip of Spain, and combined the Philips, and in Josephine, last of Josephine, become the Philippines. Okay, so nakikita natin dito, mahal na hari, no? Kaya ako nagtatagalog. At mas maganda, kung marunong ka pang magtagalog, maintindihan mismo ng ating mga kapwang Pilipino at ng mga Tausug, Basilan, yung Balangingi, lahat sila kasi nakakaintindi sila ng Tagalog. Kasi ang audience natin ngayon, kung paano natin mapaintindi kung bakit tayo magkakaroon ng shutdown. So therefore, ang 2000, nandoon na simulat sa poll ang partisipasyon ng Rome, ng G5, mula pa in 1200. Di ba? 1200 up to this time. Pero nagko-concentrate lang tayo dito sa year 2000 para makita nila na yung kanilang sinusuportahan ay ang mga kaalyado ng iyong kapatid, si Alnas bin Abdul Ghaffar. Ngayon, in 2003, di ba, doon ka na inutusan ng 7 Macdom, ng lolo pumunta sa Simonol para makuha mo ang dokumento ng predecessor of law kung saan nakalagay the 7th Sultan, si Lolo Rizal, si Saiful Rizal, si Husin. Ang 2003 na yan, mayroon isang royal blooded family rin, ang pangalan niya si Payakon. Ang lolo niya, yun ang spiritual jinn. Dinala ni Payakon ang isang kopya noong una-una pa maliliit ang pagsulat. Yun ang predecessor of law, 1405 and 1822. Ipabigay daw sa akin, sabi ng lolo niya. Sabi ng spirit of the jinn, jinn Islam jinn, yung lolo niya. Ang tawag yan yung si Julasby, Julasby ang pangalan ng lolo niya. Nung nabigay na sa akin, pinaayos ko yan, pinapaganda ko yan doon sa Sandakan.
pinapaganda ko siya, pinapalaki ko ang sulat. May sira na kundi nag-shut down ang computer in 5 minutes I think. So, nag-on siya, lumabas ang pangalan ko with the continuation of the 12th Sultan, father of 16 Sultan. Doon na lumabas ang pangalan ko. Muhammad Gamal Mamay Hasan Abdul Razak. So that is the implication now of the intervention ng Divino Gobyerno. Mismo in 2003, pinakita na sa iyo na ikaw nga ang pinili sa pamamagitan ng ginawa ng pinaayos mo through the internet, na iyan ang naging resulta na ginamit ng mga claimants na pumunta sa High Court of Sabah para i-claim ang Suluan North Borneo. Ang Sabah, di ba sabi mo kay Tan Sri Malanjong, 13 ang pumunta doon. 15. 15. Okay, so kasama na yung kapatid mo doon na nag-claim. Pati yung nagawak ng lost and found document. Okay, so makikita natin na simulat sa pool binantayan ka na. So, 'di ba, ang tatay si Dr. Abdul Razak hindi umupo as Jamalul Kiram III. Kaya inihanda ang trono, ang titulo para sa iyo. Tapos tayo sa 2003. In 2004, 24 September 2004, after my 3 years, I stay at the back of Wisma Supermarket Merdeka in Lido, Pinampang. After the 3 years of 5 PM, nakatulog ako. Pero, hindi talaga nakatulog, pero parang Idlip. May dumating si Tungko, yung sa statue nandiyan sa Jalan Abdurrahman. There is an statue. Now the old office of Dato Mustafa before become now the office of the finance. So Tungko said, grandson, Chuchu, jalaskan, ipaliwanag mo sa akin sinong tatay mo, galing saan ang tatay mo, galing saan ang nanay mo. Ang sabi ko kay Tungko, ang tatay ko galing sa Maimbong, Darujambangan, Brunei, Darussalam. Magkaisa po yan. Sa side yan ng tatay ko. Ang sa nanay ko, ayan na sa Puntianak, Parang. Yan na ang lahi ni Dato Pasang. Anak niya ay si Rajana Ngaji Asan Pasang. Yan ang the first wife of Muhammad Saleh. Ang sabi niya, siya ang Chris, ako ang katawan. Dia Chris, saya sarong, in Malay, katawan. Tapos dinala niya ako sa labas, binigyan niya ako ng pera, 50-50 ringgit. Hindi ko mahawak ang pera na yan, ang kapar ng 50-50 ringgit. Pero binilagay ko ulit sa bulsa ko. Pag-gising ko ng 7:30 AM, nawala ang pera. Kung wala ko nagising, mag-physical ang pera. Okay. Mahal na hari, baybayin mo kasi in 2000, nandoon na dapat makalabas ka na. In 2003, na ipalabas na yan, kaya nagbigay ka ng notice sa High Court ng Sabah. Subalit, nagsilabasan ang lahat dahil sa predecessor of law na dokumento. Kaya lahat iyan ililista mo. Kasi sila yung nagpatagal, si Payakon, si Alnas, si Musahari, si Federico Musahari, lahat ng taga-Parang na nakakuha ng dokumento. So ngayon, di ba para maintindihan, kasi ikaw lang ang binigyan ni Lolo Husin at ni Tatay, ni Dr. Abdul Kapar ng sikreto. Hindi si Alnas. Hindi naniniwala kailanman si Alnas sa iyo, tama? In 2005. Okay, in 2005, inutusan mo mismo si Alnas para hindi ka na niya kulitin, hindi ka ipahiya dahil ikaw nagmimisyon ng patago mismo doon sa iyong ex-wife. Okay, ngayon, ipatunay mo sa buong mundo na si Alnas at saka si Hazan al-Bolkiah, si Sultan, nag-usap kasama yung isang sultan na anak ni Dayang Damit, ni
ni kapatid, no? Kasi dalawa yan sila na dinala sa Brunei. Si Dayang, anak damit, yung nanay nila Raja, yung nila Jeffrey, Punta yung lang tayo diyan. Yes. Okay. Sasabi ko na lang yan. Okay. Pero in 2005, nag-document na ako sa High Court of Sabah with the former Chief Justice Sabah in Sarawak, Tan Sri Richard Malanjon. Tan Sri Richard Malanjon know only my name as Gamal bin Abdul Gapar, but they do not see me yet in a personal appearance. All the document that I made I submitted to the High Court. So when I informed my brother, Arnas bin Abdul Gapar, regarding this Mapilindo, regarding of this hiding secret of Mapilindo, they don't believe on me. So I said, I give you, but I will not give you the alas. I give you and I tell you the relationship. Macam mana kita keluarga, how we are going to have a relationship with the Brunei. I wrote him and I wrote in a piece of paper, and then they will see the Sultan. That's the why he was given also some jakat and others clothes and gold. So they did not give to me because the wife is greedy. Okay, that is... So they know all already. The Okay. secret. Mahal na hari, ang ini-establish ko dito, ang konspirasiya. Dahil ang Brunei, ang Johor, si Alnas, ang nagpasimuno kasama ang mga head of states. Makapunta rin tayo diyan. Iisa-isahin ko yan. Iisa-isahin ko. Ang tanong dito, lumalabas yan lahat. Lumalabas lahat. Kaya in 2006, pinatay nila na ako sa dokumento. In 2006. We go by 2002, 2003, 2004, 2005, and 2006. Pinatay nila ako sa dokumento. May isang barangay captain, si Palin of Pulogaya. They went to Tawau. Nagpunta sila sa Tawau. Sinakausap nila ng isang sultan doon, si Kasimuddin. That is in 2006. 2006. Sultan Kasimuddin bin Jamalul Kiram III, Jamalul Alam III, nandiyan sa Tanjung Laut, Tawau. Pati si Safi Abdal, Samuddin. Nung ginawa nilang affidavit in 2006, ay ako'y patay na. Pag the following day, namatay ang Katwa Kampung, head barangay captain, namatay kasi buhay ako eh. Yun lang ginamit nila na si Arnas. Ginamit nila na si Arnas, doon na nagkaroon lahat ang scenario of conspiracy, tinakpan nila na ako, ayaw nila na ako ilabas. Kaya in 2007, nagpatawag ang High Court of Sabah, Kota Kinabalu, by the Chief of Justice. Pagtawag niya doon sa mga claimant, sa mga 15, there are 15 of us. 15, imagine, one document. Ang document nito, hawak ni Federico Musahari, alias Aloha. Another claimant. Yeah, another claimant. Tun Mahathir, Dr. Mahathir knows this lost and found document found in 1985. Also, this Aloha wrote to Dr. Mahathir, but under all the document is I am the beneficiary of that document. So the 14 going to appeal in the High Court of Sabah on 2007, but I did not go. I know that that's my name. Then, according to the Chief Justice, all of you will be under arrest because even the real one did not appear here. He is the owner of this document. So, by 2008, the young guru, the young spiritual guru, that is spiritual from the Alam Gaib, the Limaya, one of my also family, this is Jul, the name is Julfika. The wife is the cousin of Chairman Mishwari. So they will bring me to the guru. Then the guru said, I will take you a bath
And then after taking me a bath, they were going to inside the room, and then my great-grandfather coming into that guru, and they advised me to leave. Imagine, they advised me to leave, they gave me only the time, 2 days. November 10 and 11, I must pull out from Sabah because the one who covered me is my own brother. Mataas pa sa Mount Kinabalu. Mataas pa sa Mount Kinabalu. Yan siya ang nag-block sa akin. That was in 2007, Raja. 2008. 2008. Pinauwi ka. Pinauwi. November 10 to November 12. November 11 only. That 2 days only. So therefore, nung pumunta si Alnas sa Brunei, pinlano na nila ito. Plano na rin. 2005. Okay. Yan ang already ini-establish ko, mahal na hari. Bakit ko binabalik-balikan yung konspirasiya? Yeah. Kasi involved ang head of states. Malaysia, Philippines, Indonesia. Kasi during 2008, napunta ka na doon, pinuntahan mo na si Miss Wari. Pero ang dineclare ni Miss Wari, si Alnas. May mga patunayan. Ganito. Pagdating ko doon, I go by back door from Sempona to Sitangkay. On the November 11 or November 3rd, I already in Tawi-Tawi Sitangkay. So I make a kandori. Nagpakandori ako sa tatay ko, lit tatay ko, bago ako pumunta sa Sulu. Pagpunta ko sa Sulu, minute ko doon si advisor ni Miol of Sulu, Attorney Amin. Miol Amin, ito talong. Na siya ngayon ang naging hari in ng 2008. BTA, ng Bangsamoro. Nagsabi pa si Ismael Kiram, nagpaliwanag pa siya doon sa station ng Notre Dame. Ismael Kiram is the son of the Punjungan. The Nagpasabi claimants. pa siya before ako nandoon. Sabi niya, nandito na ang totoong apo, bumalik galing sa Sabah, nagpunta na dito sa Sulu. Nag-broadcast yan siya. Nag-broadcast, nagsabi, pero hindi natin alam kung saan siya nakatira. Dahil siguro nag-inform ang mayor sa kanya, ay ako, na bumalik na sa... Who is the mayor by that time? Miol Amin. Okay. Totalo. Sige. It was broadcast by Ismael Kiram. So alam ni Mayor Amin na ikaw ay kapatid ni Alnas. Alam ni Miol Amin, kaya naghingi siya ng dokumento. All the document, hiningi niya sa akin because he is the judge and he is the lawyer. How I know about your background. Okay, Raja, yan ang materiality kung bakit ang konspirasiya nag-ugat kay Mayor Amin na ginamit ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng UP through Marvic Leonen at through nagnagawa nila yung blood compact, ginamit nila, pangalan mo rin. Yan. So ang galing ng maniobra ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na yan ang dapat tuldukan mo sa ngayon. Yun nga, pag ano ko doon, may nagsabi ang pinsan ko, may pinadala pera, 9 billion US dollar, under my name, Malaysian name, Gamal bin Abdul Gapar. Dahil lahat ang pamilya, kung sino sa amin maunang mamatay, mag-report kay Queen ng Kaluluwa. Sabi niya, padalahan mo ang apo ko pera, si Mamay. Kaya nga, nandun ako sa Zamboanga, dinala ko ang pinsan ko. Pero yung pinsan ko nakaalam niya, na-paralyze, hindi makalakad. Pero yung isang kapatid niya, yun na si Tuasim. Barangay Captain ng Santa Catalina also. Pumunta kami. Ang sabi na sa akin ng director ng Central Bank Zamboanga, the old one, Okay. ang sabi niya, hindi ako ipasabi ng security kung anong purpose ko doon to see the director of Central Bank. Sabi ko, hindi ko masabi sa iyo kasi confidential. O nagpunta maraming sundalo, maraming mga guard doon. O nakalabas yung director. Anong sabi ng director? I need a letter from the President. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Kung mayroon kang letter galing sa Presidente, That's in 2009 na. 2008. 2008. Okay. Before we leave to Manila, may schedule na kayo papunta Manila dahil
maghingi ako ng letter kay President Gloria. Naggawa muna ako ng sulat sa United States of America. Pinadala ko yan sa LBC. Kay Hillary Clinton. Kay Hillary Clinton, Secretary of Defense. State of America. May gawa. Pero ang reply, tinago ng Malacanang. pinsan ko. Pinsan ko, yung pinaka-head ng post office sa Zamboanga. Tinago niya, binigay na kay Miolamin, yun nung nagkaroon na ang nag-start na ang Conspiracy. Alam ko may reply. There is a reply, but the reply, tinago, hindi binigay sa akin. So therefore, mahal na hari, kasi 2006 gumawa ng sulat, yung conspiracy ng buong mundo na binenta tayo ni Madam Gloria sa Amerika. At yan authored ni Norberto Gonzales na lahat ng BARM, lahat ng pangalan nandiyan. Pag December, supposed to be by December, magpunta na kami sa Manila. So may appointment ako kay Chairman Mishwari. Si Chairman Mishwari, galing siya nakalabas siya sa kulungan. Kasi kinulong yan siya eh. In 2006 I think. Paglabas niya, nag-meet kami doon sa arena. Nanay ni, si Ustad. Si Ustad, sino yung Ustad? Advisor Mishwari yan. Advisor Mishwari, isang Ustad. Pinsan. Na yun din ang nag-declare kay Alnas. Ang nanay niya. Yan ang... Grabe nanay niya, magkapatid ni Maas. Ang Ustad na yan ang inaano ni Chairman Mishwari as advisor, personal advisor, naniniwala. Yung Ustad Jain. Ang sabi ni Maas sa akin doon sa arena, wag muna ka magsalita. Itago mo yan kasi maraming media doon, maraming report, may dala ka ba document? Sabi ko mayroon. Sabi niya, itago mo muna, mag-usap tayo doon sa isang resident, talon-talon. Yun ang resident ng tinirahan niya doon. Hindi siya nag-proceed doon sa Basilan, sa Ipu-Ipu. I-cancel niya ang trip niya papuntang Ipu-Ipu. Gusto niya ako makita muna sa bahay ng isang pamangkin niya, yun sa talon-talon. Noon, nagpunta na kami doon sa bahay, sa talon-talon, binigyan ko ng ang titulo, ang dokumento. Tinitingnan niya ang cap. Ang cap ito, galing po ito kay Dato Mustafa, in-endorse kay Mishwari para maghanap sa totoong apo. Pinigay ng mga gaib limaya sa akin ng mga Encantado in 2006 ang cap na ito. Kasama dapat yung mga artifacts. Hindi ko pa kinuha ang artifacts yan. Hindi pa pwede siya caretaker to. Pati yung dokumento ng Mapilindo. Okay. Only the cap. And the rest of the Mapilindo document, I give it. We send it, one of the emissary to Gloria. Nadia. It is Nadia. The name is Nadia. Okay. Which is father also retired colonel of Armed Forces of the Philippines. Okay. Sabi ko kay Maas, Chairman Mishwari, if you support my brother, you cannot get what you want. Kung mag-support ka sa akin, saki ang loss in pawn document sa pangalan ko. Ang sabi niya sa akin, hintay mo na. Magpunta ako muna sa Brunei. I will go to Brunei first. Upon my arrival in Brunei, we meet you in Sulu. That's it. Kasi nag-usap na si Alnas, si Brunei, si Johor, bago pumunta doon si Mishwari. Pagpunta niya sa Brunei, pagbalik niya, hindi niya na ako hinanap. Which dineclare niya si Alnas. Ayun na siguro. Pero si Arnas nandito pa. Bumunta lang si Arnas doon sa Manila, nung doon na ako. Kaya nga, in December, nagpunta na ako sa Maynila kasi kailangan ko makahingi ng sulat galing sa Presidente. Yun ang advice. You were there in August. Yeah. So, before the end of 2008, we go by boat. Ship, 3 days, 2 nights, 2 days. We reach Manila and I meet also the cousin of Rajesh Hamidon. The cousin. Are they claimants also? Yeah, the retired army
Claimants na Also rin sila? claimant. That is Wahab Hamidon. We meet them and I stay in the house. So my support still continue. My support from Sabah, weekly 10,000 piso. Weekly. Support by all my followers, my royal family in Sabah. Only it was cut pagdating ng Arnas at saka asawa niya yung nagtatrabaho diyan sa palasyo, housekeeping ng palasyo. Ang tatay niya yung mag-open ng door ng car ng Sultan Brunei. Good. At least you are establishing the participation ng mga packagers ng mga conspiracy, mahal na hari. So, your brother intended really to kill you in documents, and even in fact, noong 2022, talagang kinuha ka niya. Okay. Besides the point for now, so, ang ini-establishar natin ay ang materiality, ang relevance mo as the pawaris. So, nakikita natin na talagang ito ay programa ng kalangitan. So, in 2009, yun na yung pagkita natin. Kasi, kumbaga, ikaw pinaalis ng Sabah, ako naman pinapapunta sa Sabah para hanapin ka. Yan yung irony ng ating kapalaran. Si Ama Ali, talagang gusto niyang hanapin ka. Pero, ang sinagot ko sa matanda, ako ang babae, siya ang maghanap. Kasi kung ako ang maghanap, with the knowledge na alam ko ang ugali ng tausog, ugali ng mga hari, ako pang mapagkamalan na ako pa ang naghanap, which I do not like. So, in 2009, kailan tayo nagkita? August 26, 2009. By there, it all started, the power na nandoon na. Mag-isang taon ako doon sa Maynila, nag-coordinate na ako sa mga retired general, sa mga yung sinong pwede makatulong sa akin para makausap ko si Presidente. Pero walang nangyari. Dahil inuunahan ka ni Arnas. Hanggang tayo nagkita, pumunta na si Arnas ang represent nila. Okay, so, klarado, kaya naman kita kinuha. At dahil sa utos ng lolo mo na magbe-birthday this coming July 3, 2024, ipasalamat natin sa kanya na siya ang humanap ng paraan para matupad ang ating kapalaran, ang propesiya na ang apo ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, Sabah, Sarawak, Kalimantan, lahat ito hanggang Inglaterra, hanggang Saudi Arabia at ng buong Lupasug Empire ay magkakaroon ng talagang merge of power with the heir and successor, heir apparent ng lolo. Yan ang sinasabi. They cannot find. Dahil ako ang binigyan ng mga lolo ng pagkakataon. So, in 2010, ito muna maisabi ako. okay. And September 23, 1999, September 23, 1999, mayroon group galing sa retired military, all officers in England. They go by Saga Group. They called Saga Group. So, nag-stay sila doon sa Tanjung Aro. At that time, I was a minibar in charge of the 1,000 room. So pagpasok ko doon sa isang kwarto, nakita ko talaga ang picture ng grandma, Queen Elizabeth II, pati yung asawa niya. Kakabata pa, ka-classmate daw. So, naalam ko na, ginawaan ko siya ng special presentation of fruits, local fruits. So I bring to the room. When I knocked the door, they opened me. Wow, wonderful. They said, my grandson, my son. What is meant by this? I saw the picture. I said, that picture, that is my grandma. And then, nagsabi yung retired colonel, oh, nang sabi niya, my son, do not destroy the secret of the world. Yun ang pagkasabi niya sa akin. Ang sabi ko naman, why should I afraid to, blood is thicker than water.
So, are you sure, son? My grandson, yes. Make a profile. Yun na ang pagpagawa ko ng profile on that date, September 23, 1999. Pinakawa ko yan sa isang business center. Profile ko as Kiram. Correct. Kaya nga, mahal na hari, ako ang investigator mo, ako ang nagpatunay, ako ang gumawa ng struktura, ako ang nag-checks all over the globe. And congratulations, dahil sa Buckingham mismo, nandoon yung picture mong malaki at diyan napapahiya ang claimants. I-continue natin. Okay. So, Pag gigay ko ng letter, profile ko, sabi niya, my son, my grandson, I will handle this and give personally to the Queen Elizabeth II. So, half month later, there was only a reply that October 23, 1999, the Queen willing to visit me and in my place, Shangri-La Hotel at the Horizon Club, scheduled 3 p.m. to 5 p.m. na hinarangan ni The Queen of England and the Queen Mother together with the Queen Mother. When they arrived on that they were canceled that. kinansila ni Financial ni Mahathir, Dr. Mahathir, Sultan Brunei, and the sa Karangdanday. head of state sa Karangdanday. Hindi nila ako pinagtagpo to meet the Queen, hindi. Pero may dala si Queen sa pangalan ko, Gamal bin Abdul Ghaffar. 10 billion US dollar, 10 B US dollar, iniwan doon. Bingo. Iniwan doon. Kaya pagkatapos ng 1999, 2000, I leave immediately to Johor Bahru to meet my eldest brother, Rajak bin Abdul Ghaffar. I stay in Johor Bahru for 3 years, from 2001, 2000, 2001, 2002, 2003. That's the one that is in connection with the Sultan of Johor, Yes. your brother. So, doon na ako sa Johor, nag-coordinate din ako sa Tiausaha of almarhum Sultan Iskandar. That is Dato Sulaiman. Okay. Kuya Raja, napakaganda because Continue natin ito. Yan. Kakilala na ako as the grandson of Baginda Abdul Rajak. Kaya yung nagsulat ng si Aluhay to, si Federico Binmisori nagsulat kay Mahathir, nag-inform ako, naggawa ako ng isang 8 pieces of historical, pinadala ko kay Dr. Mahathir in 2002. Yun na si Mahathir, Dr. Mahathir, go to Brunei, yun nang binigay niya sa akin, IMM 13. Immigration 13, that is my name, Gamal bin Abdul Ghaffar. Kaya pwede akong magbigay sa mga tao ko. Kung may dokumento galing sa state government, pwede ko i-document sa work pass. Mahathir, tao ini semua. Mahathir knows all this hiding secret. But only they recognize my brother, not me. But Very I good. am the original. correct. Yeah. Mahal na hari, we will be having a part 2 into this and I love to interview you para at least maintindihan ng lahat. Okay? So, makikita nila that all along, alam ng buong mundo kung sino ka, sino ako, at bakit nila pinapapatay in dokumento at ginamit ang ating misyon. So, in literal form, hindi ikaw ang pinaburan ng politiko, ng militar, ng konspirasiya, kaya walang kwenta ang BARM, ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, dahil yan ang ginawa mismo ng Malacanang. Because of that, walang karapatan mag-continue pa ng operation ang gobyerno ng Pilipinas. Klarado, dahil ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ang siyang tumayo na pader sa illegal constitution, revolutionary constitution na ipinalit nila doon sa 1978 constitution. So therefore, wala kayong magawa. Nandyan sa harap ninyo ang totoong Gamar bin Abdul Ghaffar, ang apo ng Malaysia. Kaya kung ako sa inyo, matuto na kayo
at humingi na kayo ng kaparaanan para isurrender ninyo ang lahat ng testamento na hindi sa inyo, lahat ng accounts, lahat ng kaperahan dahil magkakaroon na tayo ng shutdown. Ibig sabihin, ginamit ninyo ang kapatid at to announce publicly, patay na po ang taong nagsumigasig na espiritu ni Cain para patayin ang kapatid. Pero siya ang pinatay ng mga kalangitan ng 7 Makdum para matuloy ang ating itinakdang ginintuang panahon. Maraming salamat Kuya Radja, at papaalam tayo dahil kailangan na isunod ang part 2 sa susunod na araw. Masalam!